Salamat sa pakonsuelo, Richard. Ang kaso ay hindi na lohika lang sinasabi mo. Bakit mo ako pag-uukulan ng mataas na pagpapahalaga ngayong wala namang dapat pahalagahan sa akin? Can't you see? Walang good value kung makikita mo sa akin. Ako'y dalagang nakapad sa isang may asawa. That is very bad. Ako'y anak na nagbigay ng kahiyan sa aking pamilya. Iyon ay kasumpa-sumpa. Ako ay materyosang mas minahalaga ang pera kaysa dangal. Ako ay mahinhing ipokrita. Ulo lang lalaking magtotoo pa sa akin, Richard. Ako ay handang magtotoo sa iyo at hindi ako ulol, Julia. Di ba ikaw ay patuloy na nagpapadala ng pera sa parents mo at mga kapatid? Oo, bakit mo na itanong? Good value yun, Julia. Ang pagtulong sa pamilya ay napakadaling bagay. Richard, ang ginagawa ko na sabi mo ay kabutihan at dakilang bagay. Iyon ang galing sa masamang paraan. Sa Ingles, yun ay tinatawag na means do not justify the end. Napatitig sa maamong mukha ng dalaga si Richard. Pinansin siya ni Julia. Ano yun? Ikaw ay very honest. Good value yun, Julia. Sapat na para kita'y mahalin at ibig. Napailing si Julia. Halos mapatawa. Ikaw ay imposible, Richard. Makulit ka. Stubborn. Kapag nawala na ang imminent danger sa buhay mo, Julia, ako ay magre-resign agad sa pagsaservisyo sa iyo. Ha? But why? Bakit, Richard? Sumeryoso si Richard. Tinitigan ng dalaga. Dahil nga gusto kong gawing puspusan ng pagligaw sa iyo. By that time ay hindi mo na ako driver bodyguard at ikaw hindi ko na amo. Hindi na ako mahihiyang manligaw sa'yo. Napangiti si Julia. Ikaw talaga. Ibahin na nga natin ang topic, uy. Okay, let's talk about what? Namimiss kong kumain ng putserong dalag sa kabinagoongang baboy. May pananabik sa mukha ni Julia. May alam akong lugar na dyan ang specialty. At ang kainang iyon ay nasa tuktok ng gulod. Mahangit, malawak. Wow, doon tayo maghahaponan mamayang early evening, Richard. Pati ako, Julia, maghahaponan doon. Why not? Hindi ko mo driver bodyguard kita ay magugutom ka na. At saka masaya ka rin namang kausap pa. Saluhan mo ako ron, Richard. Utos ba yun o pakiusap? Tanong ng binata. Pareho. Nagkatawanan sila. Matapos ang almusal ay nagkanya-kanyang gawain ng dalawa. Si Julia ang nagligpit at naghugas ng pinagkainan. Si Richard ay nagwalis at nagpakintab ng marmol na sahig. Si Julia ang nagpunas ng mga muebles at mga appliances. Hindi ng sari-saring decor. Si Richard ang naglinis ng banyo at toilet bowl. Ang dalaga ang nag-vacuum ng mga rugs. Ang binata ang nagkumpuni ng plug and bird toaster ni Julia. May napansin si Richard habang pinagmamasa ng buong kabahayang iyon. Ang lahat ng gamit mula sa pinakamaliit na decor hanggang sa pinakamakalang muebles at appliances ay may maliit na plastic sticker na may initial na RL. Ang RL na isip ni Richard ay nangangahulugang Rebecca Laredo. Biglang gusto niyang itanong sa dalaga kung bakit ganun. Bakit kailangan pang tatakan ni Mr. Laredo ang lahat ng iyon? Hindi bang dapat kung maginoo kang lalaki, ang mga bagay na ipinagagamit mo sa iyong babae o mistress o kabit ay hindi mo na aangkinin? Pero hindi naman siya naglakas ng loob na tanungin si Julia tungkol doon. Sinarili na ng Richard ang pagtataka. Ang isang oras ay iba na ang pinagkakabalahan ng dalaga. Nakasuot na ito ng black tights at shiny blue leotards at nag-aerobics na sa salong ng masiglang tugtugin sa stereo. Natigil sa pagbabasa ng pahayagan si Richard at masuyong pinukol ng tingin ng dalaga. Araw-araw ka naggaganyan, Julia? Tanong ng binata. Tumango si Julia at nagsalita sa pagitan ng paghingit. Magana akong kumain. Walang diet. Ito ang pambalanse ko. It keeps me fit. Nakangiting tumayo si Richard. Which reminds me, dapat din nga pala akong pawisan ngayong umaga. Ilak mo ang pinto habang naglilinis ako ng kotse sa ibaba, okay? Muling tumango si Julia. Ikinandado nga ang pinto nang makalabas na ang binata. At saka ay tinuloy ang pag-aerobics sa rug sa living room. Pero maya-maya ay sa tabi na ng bintana nagpapapawis si Julia. At siya ay patingin-tingin na sa isang tao nagpapapawis din sa ibaba. Sa patiprong lalaking abala sa paglilinis ng sasakyan. Kay Richard, gwapong-gwapo, makapal na makapal pa ang buhok. Hindi tulad ni Rebecca na malapad na ang noo, nakakalbo na. Ganito ang iniusal ni Julia sa sarili habang sinisilip si Richard mula sa bintana. Pero bigla ay siya rin ang nagpahiya sa ginagawa. Bakit ba niya pinagkakabalaan si Richard? Kagagahan niyon. Very much involved pa siya kay Rebecca at isang uri ng kataksilan na tumingin man lang siya sa ibang lalaki. Naalala niya si Rebecca. Ang lokong tanghali na ay hindi man lang siya kinokontak. Hindi na nga siya pinasyalan sa umagang iyon ng linggo ay hindi rin siya tinawagan sa telepono. Ni hindi pa alam na hindi sumipot kagabi ang maid at wala pang pag-asang sumipot. Naisip ni Julia. Kagabi ay kami lang dalawa ni Richard sa Unit 6. Mamamatay ka sa selos, Rebecca. Nausal pa niya sa sarili. Ibinagsak niya sa sopa ang pagod na katawan. Tumingin siya sa kalapit na telepono. Iniisip kung siya na ba ang tatawag kay Rebecca Laredo.
Nanaig ang Pride. Kung ayaw siyang makausap ng matandang lover, ayaw na rin niyang makausap ito. Kanyang naipasya. Nagulat pa si Richard nang pagbalik niya sa Unit 6 ay nakabistida na ng panlakad si Julia. May impit ng ngiting nakasilay sa mga labi ng dalaga. May lakad ka? Banayad na tanong ni Richard. Tumango si Julia, waring nahihiya. Sasamahan kita. Saan ba? Richard, kapag sinabi ko sa iyo kung saan ipangako mo naman hindi ka magtatawa. I promise. Tumango ang binata. Nakayuko nagsalita si Julia. Sisimba ako. Muntik nang masamid si Richard. After almost a year, ngayon lang ako muling sisimba, Richard. Napalunok ang binata. That's good, Julia. Sasamahan mo ako. Sasamahan kita hanggang sa loob ng simbahan. Ako man ay magsisimba. Matapat ang ngiti ni Richard. Sinong may sabing naubusan na ng positive value ang kanyang mahal? Naitanong niya sa sarili. Pagkagaling sa misa ay nagtuloy sina Richard at Julia sa isang simpleng restaurant na di kalayuan sa simbahan. Alas 12 na ng tanghali at minabuti nilang kumain na. Nakagawian na ng dalagang pagkain sa labas kapag araw ng linggo. Nagkapareho pa sila ng in-order, laing at barbecue na may kasamang sabaw ng nilagang baka. Alam mo Richard, hindi kumakain ng nangaig si Rem. Ang paborito niya ay sinigang na kanduli sa miso. Yaki, ako naman ay hindi kumakain. Oo, mahilig nga si na Mr. Laredo sa kanduli. One time nga ay nag-uwi pa ako ng kanduli kay Mrs. Isinigang nila sa miso. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Julia. Mataray ang Mrs. ni Reb, alam mo ba? Tinarayan na ako nun sa telepono. Binantaan pa. Siguro ay ganun talaga ang mga Mrs. Julia. Nagtataray kapag katataganan ng pamilya nila ang nakataya. Napabuntong hininga ang dalaga. You are right. Ako nga ay medyo nakakapag-isip nga ng diretso eh. Medyo nakokonsensya na rin ako, Richard. What do you mean? Seryosong tanong ni Richard. Parang gusto ko nang i-give up si Rem. Namangha si Richard. Musika sa kanyang pandinig ang sinabi ng dalaga. Tingnan mo, ang lahat ng kalayang natatanggap ko purong galing kay Rebecca. Mula sa mga basic needs ko hanggang sa gasto sa pag-aaral, sagot lahat ni Rem. Para akong parasite. Alam mo bang 90% ng gamit sa Unit 6 ay binili ni Rem para sa akin? Naalala ni Richard ang mga sticker, kaya ba't itinakan ni Mr. Laredo ang lahat ng gamit sa Unit 6 ng RL? Umiling ang dalaga. Nagkamali ka ng intindi, Richard. Hindi si Rem ang nagtatak ng ngayon. Ang naglagay ng sticker na RL sa mga gamit ni Yaya ko. Mismong ako. Ha? Biglang-bigla si Richard. Subconsciously siguro alam kong sooner or later matatapos ang relasyon namin ni Reb. Kaya binuo ko sa sarili ko na huwag kong ituring na akin ang mga ibinigay ni Reb. Katwiran ko kasi nakikinabang na ako sa pagpapaaral niya sa akin. Bukod pa sa perang bigay niya na naibabahagi ko naman sa aking mga magulang at kapatid. Tama na sa akin yun. Ang katapatan ng mga sinabi ni Julia ay nadarama. Panay ang lunok ni Richard. Hindi siya nagkamali ng palagay sa babaeng iniibig. Sa kabila ng mga kulangan nito o kasobrahan ay may nagtatago itong pusong ginintuan. Habang sakay ng kotse pabalik sa Unit 6, si Richard ay lihim na rin nagdiriwang sa nakikitang magbabagong loob ni Julia. Marahil hindi lipas ang buwan at tuluyan ng kakalasang dalaga sa makasalanang pakikipagrelasyon kay Mr. Laredo. Naisip niya, tuluyan ang makakawala sa lusak ang kanyang mahal. Ilang taon ka na, Richard? Mula sa likurang upuan ay nagtanong si Julia. Ako, 24 na ako, Julia. Ako'y 22, hindi pala tayo nagkakalayo ng edad. At may one thing in common pa tayo, Julia. Really? Ano, Richard? Pareho tayong nagnanais makatapos ng kurso. Ako man ay magpapatuloy ng pag-aaral sa susunod na semestre. May isa pang bagay na common sa atin, Richard. Meron pa, Julia? Ano? Pareho pala tayong umaasa sa biyayang bigay ni Rebecca Laredo. Natigilan sila. Isa nga palang katotohanan na yun sa kanilang buhay. Naisip nila.